Yan ang VSB o Variable Stator Vane. Ano ang function niya? Ito po. Panoorin niyo po. Pakibasa na lang po. Ngayon, yan ang VSB. Tuturo ko sa inyo kung paano function niyan o ang adjustment niyan. Ano ang gamit niyan. Ito yung nakakonekta siya sa VSB. Ito yung VSB actuator. Actuator yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-check kung nasa alignment pa yung actuator nyo at saka yung compressor blade nyo. Ito yung gagamitan nyo ng open spanner 1 and 1/2. Tapos, itong butas na to, tsaka ito, yung slot na yan, kailangan mag-a-align yan dyan. Tapos, pasukan mo ng pin. Rigging pin ang tinatawag. Yan. Tapos, pag na-align mo na yon, i-check mo itong mga butas na to. Ito, yan, butas na yan. Dalawa. May nakikita yung dalawa, di ba? Pag na-align yun sa baba, kailangan mag-align din to siya. May rigging pin yan. Kailangan diretso yung pin dun sa baba. Kita yung kamay yung may ikuan dun slot sa baba. At saka yung isa sa ilalim. Paikot yan sa buong makina. May mga butas yan. Kailangan mag-align. Kung hindi align yan, misalignment yung ano mo, VSB. At saka yung mga compressor, hindi siya tama yung maibubugang yung compressor o hangin. Yan ang VSB. Ngayon, dumako naman tayo sa oil fuel cooler. Yan ang oil fuel cooler ng B2500 engine, no? Makina ng Airbus 320. Yan yung ibig sabihin niya. Ito yung oil cooler. Ito yung drain plug niya. Kailangan mong palitan ng langis. Tanggalin mo lang yan. Tapos ito yung oil tank niya. Dito ka magsiservice ng langis para sa makina. At syempre, tuturo ko sa inyo kung paano servisan yan. Angat mo lang to, ikot counterclockwise, tapos sabay hila. May packing yan siya, kaya di mo bilik yan. Tapos pag ibalik mo lang, alam mo lang hanggang pumasok siya sa slot, tapos ikot clockwise, tapos press. Yung langis niya is 2197. Yan ang makina ng Airbus 320 yan. Dito mo makita yung indication. Yan ang oil tank. At syempre, hindi na yan ang tuturo ko sa inyo. Tuturo ko naman sa inyo yung torque wrench. Ito yung torque wrench. Ito yung magsusukat ng tamang higpit ng tornilyo, screw, o clamp. Kasi sa EME may mababang makikita doon yung tamang higpit sa mga tornilyo, clamp. O. Ngayon, papakita ko sa inyo clamp ang ating higpitan. Yan. Siset mo yung torque value na minention sa manual. Tapos, siset mo sa torque wrench. Tapos yun ang gagamitin mo. Yun yung tamang higpit niya. Para wala talagang kawala. 3 times mo ito torque yan. Yan. Pag medyo bumali na siya, parang kiramdam mo bali na yung bumali yung torque wrench. Yan na yun. Stop ka na. Yan. Papakita ko ulit. Yan. Yan. Parang yan o. Parang pumitik siya. Yan yung tamang higpit ng clamp. Yung clamp torque value niyan is 70 to 80 inch-pounds. So, nilagyan natin ng 75. In between lang tayo. Ayan. Tapos itatap mo para mag-fully seated yung clamp mo para walang leak na mangyayari. Goods na yan. Pero syempre, double check mo lahat ng mga kinabit mo. Para sigurado ka. Duplicate ang tawag dyan. Para sigurado wala kang nakaligtaan. Safety yung gawa mo at standard. Yan. Double check ang tawag. Always double check pag ikaw mekaniko. Goods. Oh my